Open your Bible in Ephesians chapter 2. Open your Bible in the book of Ephesians. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verses 13 to 17. Now, ang book of Ephesians po, ito po sulat ni Apostle Paul habang siya po ay nakakulong sa Rome sa mga mananampalataya po sa Ephesus. Meron pong naging church at Ephesus at dito sinulatan ni Pablo ang mga mananampalatayang ito, mga church members, upang ipakita ano ang kanilang katatayuan sa ating Panginoong Kristo. At dito sa pangalawang bahagi po ng Book of Ephesians, nagbigay ng mga practical application, practical commandments si Apostle Pablo, paano tayo lalakad in our Christian life. At dito po sa chapter 2, dito ipinakita ni Pablo kung paano ang mga Hudyo at ang mga Gentiles, sila po ay dalawang grupo ng mga tao. Alam natin po ang Hudyo, sila po yung piniling bansa, piniling nasyon ng Panginoon. Ang mga Hudyo po, sa kanila po ibinigay ang batas. Sa kanila po dadating ang Misaya. Sa kanila po ibinigay ang templo. Sa kanila po binigay ang mga pangako. Sa kanila din nakapagkasundo ang Panginoon. Yan po ang mga Hudyo. At ang mga Gentiles, at on the other hand, which is tayo po ay kabilang po dito, tayo po ay mga Hintil, mga Gentiles, wala po tayong mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, according sa last week nating pag-aaral, sino ba yung mga Gentiles? According sa Ephesians 2:11, tayo yung mga tinatawag na uncircumcised. Uncircumcised. Tayo po yung wala. We are without Christ. Anong ibig sabihin na wala tayong Kristo? Hindi po natin alam na meron palang Misayang parating. Hindi natin alam sino si Kristo, sino yung Misaya. Sino tayo mga Gentiles? Tayo ay aliens from the commonwealth or of Israel. Ibig sabihin, strangers from the citizenship of Israel. In verse 10, makikita din natin, we were strangers from the covenants of promise. We don't have hope, and we don't have God in this world. Yan po ang mga Gentiles. Pero dito sa Ephesians chapter 2, ipinakita ni Pablo from verse 11 to 20, Ephesians 2:11 hanggang 22, paano yung Gentiles at mga Hudyo are now one in Christ. The unity in Christ. Wala na ngayong Gentiles sa harapan ng Panginoon. Sa perspective ng Panginoon. Wala nang mga Hudyo. Both Gentiles and Jews ay iisa na sa isang katawan ng Panginoon. At yun ang pag-aaralan natin today. Now, babasahin ko po yung verse 13 to 17. Sundan niyo po ako sa inyo pong mga Bible. Ephesians chapter 2, verse 13, sabi dito ni Pablo, "But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off," yan po ang mga Gentiles, "are made nigh by the blood of Christ. For He is our peace, who had made both one, and had broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandment contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh." Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa pagkakataong ito, na meron po muli kaming kalayaan na pag-aralan ng inyong pong salita. Ama, we're praying, Ama, na tulungan niyo kami na maunawaan ang inyong pong salita. Tulungan niyo kami na mga mananampalataya na lumago sa understanding ng inyong salita, especially ang Book of Ephesians, upang makita namin ang kalalagayan namin, ang aming posisyon sa inyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. And we're praying, Ama, na kung sa aming kalagitnaan ay meron pong wala pa kay Kristo, we're praying na kayo magbigay ng conviction at enlightenment po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Now, ito pong bahaging ito ng Ephesians, dito po ipinakita ni Pablo na sa pamamagitan ni Jesucristo, ang mga Gentiles at ang mga Hudyo na dating merong away, merong sigalot, merong pagkakagalit, ay iisa na
kay Kristo. Unity in Christ. Now, tandaan niyo po, ito pong Ephesians 2, ang context po nito ay sa isang lokal na simbahan. Now, hindi po natin mauunawaan ng Ephesians 2 kung hindi natin tatandaan na ang context nito ay isang simbahan sa Ephesus. Anong ibig sabihin dito ni Pablo? Sa church at Ephesus po, nung in-establish po ni Paul ang Ephesians Baptist Church, nung third missionary journey niya, yung membership po ng Ephesians Church ay may mga Hudyo at may mga Gentiles. At dito, ibinigyan ng pagtuturo ni Pablo ang mga taga-Ephesus na ipakita na sa loob ng isang season ng katawan ng Panginoon, which is the church, dito sa Ephesus, wala nang pagkakaiba kayo. Dati ang mga Gentiles ay wala silang knowledge ng Messiah, wala silang Diyos, pero ngayon, Gentiles at Jew, they are united in Christ. Now dito po sa ating pag-aaral in verse 13, Paul illustrates the transition from the Gentiles' previous condition to their new state. Dito po binigyan ni Pablo ng liwanag. Ipinakita dito ni Pablo yung transition, yung pagkakabago ng lumang kalalagayan ng mga Gentiles. Ano yung lumang kalalagayan nila? Yun po yung verse 11 and 12. Verse number 11 and 12. Yes, 11 and 12. Paano yung Gentiles ay walang pag-asa? Paano yung Gentiles ay walang Messiah? Paano yung Gentiles ay walang Diyos sa mundong ito? Yun ang previous condition nila. At dito ipinakita ni Pablo yung transition nito. In verse 13, but now in Christ Jesus, ye who were sometimes were far off, preparing to the Gentiles, are made nigh by the blood of Christ. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo, ang mga Gentiles ay malapit na. Anong ibig sabihin nito, Brother RJ? Na malapit na, malapit sila. Ito po yung kalalagayan ng mga Hudyo. According sa context, sino yung afar off? Sino yung malayo sa Diyos? Ang Hudyo ba or Gentiles? Gentiles, kasi alam natin walang deal, ang focus ng Panginoon dun sa kanyang piniling bansa. Kaya ang mga Gentiles, they were afar off. Pero sa pamamagitan daw ng dugo ng Panginoong Kristo, dahil sila ay naka-Kristo na, dahil sila iligtas na. And by the way, dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo, yung mga Gentiles na malayo, sila ngayon ay malapit na. Now, ang question, ang mga mananampalataya right now, tayo ba ay wala pa rin Kristo right now? Meron na tayo. Tayo ba ay wala pa rin Diyos ngayon? Meron na. Tayo ba ay wala pa rin pag-asa right now? Meron na. Yan ang tinutukoy ni Pablo. We were afar off before our salvation, but right now we were made nigh. Now, anong condition dito ni Pablo? Paano ka magiging made nigh o malapit sa Panginoon? If you are in Christ, mapapansin niyo po in verse 13, but now in Christ Jesus. Now, ang tanong ko sa umagang ito, kaibigan, ikaw ba ay naka-Jesucristo na? O probably, Brother RJ, ano ibig sabihin mo ikaw ay naka-Jesucristo na? Ang pagiging nakay Kristo po, ito po isang kalalagayan. Ito po isang posisyon na kailanman hindi po mawawala. Halimbawa, kung ako halimbawa ay anak ni Henry C. Kung ako halimbawa ay magpanggap na hindi ako milyonaryo, hindi ako anak ni Henry C. Meron bang mababago sa aking posisyon na ako ay pamilya ni Henry C? Kahit halimbawa magrebelde ako, kahit itakwil ko ang aking pamilya, meron bang magbabago sa posisyon ko? Hindi, walang magbabago nun. Kung ako ay nasa pangalan ko ang C, family or anak ko ni Henry C, ibig sabihin ako ay nakay C, walang magbabago doon. At alam niyo po ba na ang posisyon na nakay Kristo ay magkagayon din? Ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 3, maliban ang isang tao ay ipanganak ng muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos.
Anong tinutukoy nito, Brother RJ? Yung kapanganakang muli at yung ikaw ay na kay Kristo, ito po ay yung tinatawag ng Bible na kaligtasan. Ano, Brother RJ, yung kaligtasan? Ang kaligtasan po, ito po yung kaligtasan mula sa kapahamakan ng parusa ng Diyos dahil po sa ating mga kasalanan. Ang Diyos po natin na may likha po ng lahat ng mundong ito, siya po ngayon ay nasa langit at siya po ay nasa husgado po niya. Nasa trono po niya at alam niyo po ba, mga kaibigan, bawat kasalanan na atin pong ginagawa, sa paningin man natin ay maliit o malaki, maaring akala natin walang makakakita, akala natin walang nakakapansin. Ang katotohanan po, ang bawat kasalanan po na ating ginagawa, ang Diyos po ay merong pagsusulit na hihingin po sa atin sa hinaharap. Ibig sabihin, lahat ng ating kasalanan ay huhusgahan po ng Diyos. Yung maling pag-iisip, yung pagsisinungaling, yung pagnanakaw, yung panonood ng mga bagay na hindi dapat pinapanood, yung mga malalaswang bagay, yung pagmumura, yung paggamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, yung pangangalunya, yung pagnanakaw, anumang kasalanan na ginagawa natin, sa record po ng Diyos, and by the way, alam niyo po ba sa langit ay may mga libro? Meron pong Book of Works, kung saan isinusulat po ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. At pag tayo marap sa Diyos, nakasulat po doon ang bawat ginawa natin. Ang kaligtasan po na tinutukoy po dito ni Pablo na ikaw ay na kay Kristo na, merong punto ng iyong buhay o pagkakataon ng iyong buhay na humingi ka ng tawad sa Diyos sa iyong mga kasalanan. Dahil yung kasalanan na ginagawa natin sa bawat araw, ay ang Diyos ang ating kinakaaway. Ang Diyos po ang merong kautusan at tayo po ang lumalabag po sa kautusan ng Diyos. Yung tao po na kay Jesucristo na ating pong pinag-aaralan, ito po yung tao na dumating siya sa punto na siya'y nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Tinalikuran ang maling paniniwala, tinalikuran ang ating mga kasalanan, at siya po ay nagpasakop sa Diyos. Yan po ang pagsisisi. Now, halimbawa po, parang ganito. Halimbawa, Kuya Kurt, nagnakaw ako sa inyong tahanan. Halimbawa, ninakaw ko ang cellphone niyo, Kuya Kurt. Pero dahil ako'y nagsisisi na, sabihin ko, Kuya Kurt, sorry sa pagnanakaw ko, patawarin mo ako. Pero hindi ko ibabalik ang cellphone. Yung kaya, Kuya Kurt, ay tunay na pagsisisi o hindi. At ganan ang kalalagayan ng maraming tao. Humingi sila ng tawad sa Panginoon verbally, pero sa realidad, hindi tunay yung kanilang pagsisisi. Paano niyo masasabi na tunay ang aking pagsisisi kay Kuya Kurt? Kuya Kurt, ito yung cellphone na aking ninakaw, patawan. Yan ang tunay na pagsisisi. Ang pagsisisi patungo sa Diyos, sa ating mga kasalanan, ito yung pagpapasakop sa Diyos. Na dati kinakaaway natin ng Diyos sa ating mga kasalanan, alam nating mali ang mga bagay na yan at paglabag sa kautusan ng Diyos, pero yung pagsisisi ay yung paghingi ng tawad sa Panginoon at pagtalikod sa ating mga kasalanan. At yung na kay Kristo, hindi lamang siya nagsisi sa kanyang mga kasalanan, sinampalatayaan pa din niya, nanampalataya din siya sa ginawa ng Panginoong Kristo na siyang namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ang nilibing at nabuhay namang muli para sa ating kasalanan according sa mga kasulatan. At yun ang taong ligtas. Siya yung taong na kay Kristo. Na kung ang tao ay gagawin yung pagsisisi at pananampalataya, dati siyang malayo sa Diyos, pero ngayon ay malapit na. Now, ang tanong ko, kaibigan, sa umagang ito ay ganito. Wala ka pa rin bang pag-asa ngayon? Kasi yung taong malayo sa Diyos, na Gentiles in the flesh, siya yung taong walang pag-asa. Ano yung pag-asang tinutukoy dito ng Bible? Ito yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ito yung pag-asa ng kalangitan pagkatapos ng kamatayan. Ito yung pag-asa na babalik ng muli ang Panginoong Jesucristo para sa iyo. Meron ka bang pag-asa na yan? Kasi kung wala kang pag-asa na yan, probably you're still afar off. Malayo ka pa rin sa Panginoon or probably kailangan mong maligtas.
At yan ang challenge ko, yan ang mensahe ng Panginoon na gusto kong makita natin. Now, pero dito, sa mga mananampalataya na Gentiles before, we were now made nigh sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin po nito, similar to the Jews, ang isang ligtas na Gentiles, katulad ng isang Hudyo, we share the same privileges as the saved Jews. Sa harapan ng Diyos, hindi na mas mahalaga ang Hudyo. Hindi na mas mahalaga ang sinuman. Sa harapan ng Diyos, ang bawat ligtas ay meron ng same privileges. Katulad ng piniling bansa ng Panginoon in some point. Dito makikita din natin, ni-reveal ni Pablo in verse 13 kung paano ang naging solusyon ng Diyos in how God makes the saved Gentiles share the same privileges as saved Jews. Paano? In verse 13, mapapansin niyo po, it is by Christ's blood. And in verse 15, gusto kong pansinin niyo, having abolished in His flesh. Ang naging solusyon ng Diyos in order to translate or transform the Gentiles who were a part of into a situation that made them near is sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, verse 13, at sa pamamagitan ng katawan ni Jesucristo. By those means, we are now made nigh, sabi ni Pablo. Now, dito, hinighlight ni Pablo in verse 13 na ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo, ng Messiah, is bloody death. At yan ang gusto kong tandaan natin. Noong ang Panginoong Jesucristo po ay namatay sa krus po ng Kalbaryo, ang klase po ng kamatayan ni Jesucristo ay hindi po siya namatay dahil ganun na lamang. Siya po ay namatay in a bloody death, kind of death. Siya po ay namatay na merong pong pagdanak ng dugo. Ano pong ibig sabihin nito? Dahil ang sabi po ng Bible, kung wala pong pagdanak ng dugo, ay wala pong kabayaran ng ating mga kasalanan. At dito highlight ni Pablo na ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay sa pamamagitan ng isang brutal and violent kind of death, which is bloody death. Dito din, and by the way, unlike sa mga modern version na mabibili nyo po, yung mga NIV and other modern version, ESV, any other version, modern version, alam nyo ba na yung doctrine of the bloody death of Christ ay tinatanggal na po? May mga passages in the modern version na hindi na binanggit yung blood, kundi death na lamang ang ginagamit. Pero tandaan niyo po, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, it's a bloody death. It is the fulfillment of the Old Testament prophecies and typologies. Yung pong ginagawa ng mga Hudyo sa templo na pag-o-offer ng mga animal sacrifices, yun po ay larawan ng gagawin ng Panginoong Jesucristo sa krus po ng Kalbaryo. At nung namatay si Jesus Christ sa krus, at kung paano'y dumanak ang dugo niya, tinupad po ni Jesus Christ ang mga Old Testament typologies, ang mga larawan sa Old Testament. Dito din makikita natin in verse number 14, so in verse 13, we see na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, tayo ngayon ay malapit na. Dating malayo, pero malapit na because of the blood of Christ. Verse 14, for He is our peace. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating kapayapaan. Ang ibig sabihin po nito, right now, ang mga mananampalataya po ay meron ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katotohanan po is ganito. Ang tao po ay nakikipaglaban sa Diyos. In what way? Dahil ang Diyos po ay may kautusan na ibinigay po sa tao at ang tao ayaw sundin. Just look around our world right now. Ang tao ba ay nakikipagkasundo sa Diyos ngayon? O hindi po. Kung paano ang mga tao ay in rebellion sa Diyos, makikita niyo po yun sa kanilang pamumuhay. O maaring makikita niyo sa kanilang mga ginagawa. Ang ibig sabihin po ng Jesus Christ is our peace,
Dating kagalit natin ang Diyos dahil sa ating mga kasalanan, pero dahil kay Jesucristo, tayo ay meron ng kapayapaan sa Diyos. And not only that, yung peace na tinutukoy din dito, also, He is the peace o kapayapaan between the Jews and Gentiles. Naalala nyo yung pagkakaaway ng Jews and Gentiles? Paano yung mga Hudyo ay nagmamayabang dahil sa kanilang katatayuan? Meron silang pag-aaway. Pero dahil sa ating Panginoong Jesucristo, meron ng kapayapaan ang mga Hudyo at mga Gentiles. Verse 14. Ano pa? Verse 14 says, not only that Christ is our peace, verse 14, who had made both one. Ang Diyos Ama, God the Father, had made both. Sino yung both dito na tinutukoy? Yung both ay yung mga Hudyo at mga Gentiles. Yung mga Hudyo at mga Gentiles ay ginawang isa ng Diyos. It is God the Father who made the Jews and Gentiles one or united. Ibig sabihin, yung mga saved and baptized Jews and Gentiles who are the members of the local church at Ephesus, they are now one. Of course, tandaan niyo po palagi, ito pong Ephesians chapter 2, ito po ay nasa context ng local church at Ephesus. Whenever Paul said that they are one, ang tinutukoy po dito ni Pablo, ang Hudyo at ang Gentiles, if sila ay naging member ng church at Ephesus, they are one. Dito, binanggit din ni Pablo in verse 14, yung pagiging isa ng Hudyo at Gentiles, sa harapan ng Diyos, wala ng circumcision. Sa harapan ng Diyos, wala ng uncircumcision. Ang bawat tao ay mga mananampalataya na sa pamamagitan ng Jesucristo. At dito, binanggit ni Pablo in verse 14, this was made possible by breaking down the middle wall of partition between the Jews and Gentiles. Merong pader pala or barricade or partition ang mga Hudyo at Gentiles. Merong namamagitan. Now, kung alam niyo po yung templo nung panahon po ni Jesus Christ or panahon ni Pablo, sa templo po, dun sa Herod Temple, meron pong barricade, merong harang yung court of the Gentiles from the court of the Israelites. Meron pong court, outer court, somewhere, you can check it online, but gusto kong pansinin nyo, sa templo, nung panahon ni Jesus Christ at panahon ni Pablo, hindi lahat ng lugar ng templo ay pwedeng pasukin ng Gentiles. Hindi po sila allowed doon. Kaya meron pong barricade, meron pong middle wall na naghaharang sa mga Hudyo at mga Gentiles. Na kung sila ay pupunta sa templo, merong harang. Pero dito sinabi ni Pablo na ang Diyos ay winasak yung middle wall of partition between the Jews and the Gentiles. Anong ibig sabihin nito? Pwede na tayong umaccess sa Diyos, makalapit sa Diyos, kung ikaw man ay Hudyo o kung ikaw man ay Gentiles. Now in verse 15, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. Ang tanong, paano pinag-isa ng Diyos ang Hudyo at Gentiles sa isang katawan? Hindi lamang sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang sa pagtanggal ng middle wall of partition, kundi din sa pag-abolish o pagtanggal ng enmity between the Jews and Gentiles. Dito, according sa verse 15, kung titingnan niyo po yung verse 15, yung enmity po dito na tinutukoy, Paul identified the enmity with the Mosaic law and its exclusiveness in ordinances. Yung enmity na tinutukoy po dito, it refers to the law of commandments contained in ordinances. Ito po yung mga exclusive ceremonial practices na ginagawa po ng mga Hudyo, katulad po ng circumcision, katulad po ng Sabbath keeping, katulad po ng dietary regulation, sacrifices, and etc. Dito binabanggit ni Pablo yung enmity that separate the Jews and the Gentiles.
God abolished it. Sabi doon, having abolished in His flesh the enmity. Paano natin masasabi na now, by the way, ito pong inabolish ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ginawa niya sa krus po ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng kanyang laman, ito po yung ceremonial aspect of the law. Ang batas po ang Mosaic law po ay nahati sa tatlong bahagi, yung moral law. Ano yung mga moral law? Ito yung mga batas para sa kapwa, para sa Diyos. Yun po ang moral law. Yung halimbawa, thou shall not kill, yan po ay moral law. Ito yung batas pang-moral. That's the first part of the law. Pangalawang bahagi po ng batas, yung pong civil law. Civil law, yung mga batas sa kanilang pamumuno o gobyerno. At pangatlong bahagi po ng batas, yung pong mga ceremonial law. Yung Sabbath keeping, yung dietary law, na bawal kang kakain ng galunggong, bawal kang kakain ng baboy, bawal kang kakain ng ng rabbit, and ng ibang mga hayop. Yan po ang mga ceremonial law. At dito sinabi ni Pablo, yung ceremonial law na nagse-separate sa Jews and Gentiles, when Christ died on the cross, He abolished it. Paano natin nasabi na ceremonial law? Go over in Hebrews chapter 10. Now in Hebrews chapter 10, open your Bible in Hebrews 10. Hebrews chapter 10, verse number 4 hanggang verse number 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse number 4 hanggang 10. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Wherefore, when He cometh into the world, He saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but the body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices, for sin thou dost have no pleasure. Then said I, Lo, I am come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Above them He said, Sacrifice and offering and burnt offerings and offerings for sin thou wouldest not, neither hast thou pleasure therein, which are offered by the law. Then said He, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that He may establish the second, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So, sabi dito ni Pablo sa sulat niya sa mga Hudyo, sa Hebrews, hindi posible na sa pamamagitan ng mga sacrifice na ginagawa sa templo ay matanggal ang ating mga kasalanan. Kaya nung namatay si Jesus Christ, hindi na ginagawa ang pag-o-offering sa Panginoon dahil ang offering ng Panginoong Jesucristo ng kanyang laman sa krus ng Kalbaryo, yung katawan ng Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus, that is sufficient and final. Sabi ng Panginoong Jesucristo, it is finished. At yung pagkakataon ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus, ang ceremonial law na nagdi-divide sa Jews and Gentiles, He abolished it. And that's why we don't perform ceremonial law right now. We don't practice Sabbath. Of course, dahil hindi tayo Hudyo, ang Sabbath po ay para sa mga Hudyo. Why we don't offer animal sacrifices? Bakit halimbawa ngayong umaga wala kayong dalang kambing o tupa na i-offer sa altar? Because ang ceremonial law, it was already abolished. And that's what Paul was mentioning here. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. Now, ang tanong, how about the other part of the law? Halimbawa, moral law. Is it still abiding, in effect right now? Yes. At yan, marami pong false teaching right now na nagsasabi na wala nang effect ang batas.
Pero kung titingnan natin at pag-aaralan natin properly ang Bible, proper exegesis, mapapansin po natin na ang moral law ay in effect pa rin right now. Dahil marami pong pagkakataon, kinote po ni Pablo ang law. Ibig sabihin, Paul is agreeing na in our time, the law, the moral aspect of the law is still in effect right now. Kung halimbawa ako right now ay papatay, sabi ng moral law, thou shalt not kill. Ako ba ay gumagawa pa rin ng kasalanan? Yes, because ang moral law is in effect right now. So, dito po, going back in Ephesians 2, gusto ko pong pansinin ninyo dito, yung paano gumamit po si Pablo ng inverted Hebrew poetry to reveal these truths. Dito mapapansin natin kanina, by the blood of Christ, He is our peace. He is our peace. Ano pa? By the blood of Christ, God made both one. Ano pa? By the blood of Christ, the middle wall of partition is broken down. Broken down. So, sa tatlong bagay, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo, ang mga Hudyo at Gentiles ay meron ng kapayapaan. Ang Hudyo at Gentiles ay iisa na. At tinanggal na ng Diyos ang middle wall of partition between the Jews and the Gentiles by the blood of Christ. Pero in verse 15, pansinin niyo po in verse 15, in His flesh, ibig sabihin, by the body of Christ, by the body of Christ, He abolished the enmity. Abolish, broken down, abolish, broken down. Ano pa? In verse 15, mapapansin nyo, yung huling bahagi ng verse 14, for to make in Himself of twain one new man. To make twain, meaning two, gawin ang dalawa na one new man. Broken down, abolish. Made both one, make twain one new man. At huling bahagi ng verse 15, so making peace. He is our peace, so making peace. So mapapansin nyo yung Hebrew poetry, ginamit dito ni Pablo to reveal the truths kung paano ang Hudyo at Gentiles ay iisa na. Pero ang pagkakaiba, itong tatlong ito sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo. Itong tatlong ito, which is reverse, sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoong Kristo. At dito mapapansin natin sa verse number 16, go over in Hebrews 2:16, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Ang ibig sabihin po nito, through the blood and body of Christ on the cross, God reconciled the Jews and Gentiles unto God in one body. Hindi lamang pinapatungkol po nito yung reconciliation po ng isang makasalanan sa Diyos, which is, we can see in Romans 5:10, na hindi lamang ang isang tao, kapag ka nagsisi ang isang tao sa kanyang kasalanan at nanampalataya sa Panginoon, we became reconciled with God. Pinagkasundo muli tayo sa Diyos. Remember, ang tao at ang Diyos ay magkaaway dahil sa ating kasalanan. Pero pag ang tao ay nagsisi, ikaw ay magre-reconcile, magiging magkabati, maging okay uli ang inyong relasyon. Pero dito, ang tinutukoy po ditong reconciliation, not only the reconciliation of sinners and God,
It only refers to the reconciliation of the Jews and Gentile in one local church. Pagkakasundo ng Hudyo at ng Hintil sa isang lokal na simbahan. Now, ang context po nito, tandaan pa rin natin, ay ang local church ng Ephesus. Kung saan merong mga Hudyo na member, kung saan may mga Gentiles na member. Just imagine, kung yung Hudyo at Gentiles sa isang simbahan ay patuloy pa rin nag-aaway. Patuloy pa rin nagmamayabang yung Hudyo sa Gentiles. Kaya ang sabi dito ni Pablo, yes, you are Jews, you are Gentiles, pero you are now reconciled, both of you, in one body. Yung body po na tinutukoy po dito is the local church, in one body by the cross, sa loob ng isang simbahan ng Panginoon. Go over in Ephesians 4:16. Ephesians 4:16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ephesians 4:16. Ready? Read. From whom the whole body fitly joined together And compacted by that which is every joint supplied, according to the effectual working in the measure of every part, make the increase of the body unto the edifying of itself in love. Now, dito po, pinapatungkol po yung body na ito, yung body na tinutukoy po dito is the local church at Ephesus. Kung paano ang isang katawan, na halimbawa katawan natin, ay iisa na in a local church. So yung tinutukoy dito ni Pablo, yung reconciliation na tinutukoy po dito ng Hudyo at Gentiles sa pamamagitan ng blood and body of Christ on the cross ay naging posible sa kalalagayan ng Hudyo at Gentiles na dating magkahiwalay pero ngayon ay reconcile na, magkabati na, na-restore na yung relationship na. At dito, ito'y naging posible, sabi doon ni Pablo sa huling bahagi ng verse 16, having slain the enmity thereby, this was made possible by slaying or killing the enmity. Killing and slaying. Ano yung enmity na tinutukoy dito? The ceremonial law. Ibig sabihin, naging posible na magkaisa na ngayon ang Hudyo at Gentiles sa pag-abolish ng Diyos sa ceremonial law. Halimbawa, go over in Colossians 2:14. Paul made it clear in the book of Colossians 2:14. Basahin po natin ng sabay-sabay, verse 14, Colossians 2:14. Colossians 2:14, ready? Read. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was made contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. So, right now, wala nang Hudyo at Gentiles na magkaiba sa harapan ng Diyos. If they're in a local church, sa harapan ng Diyos, iisa na sila. So, yan ang tinuturo dito ni Pablo. And in verse 17, and sabi dito ni Pablo, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. Ibig sabihin po nito, nung dumating po ang ating Panginoong Kristo, hindi lamang siya nangaral sa mga Hudyo. Nangaral din ang Panginoon sa mga Gentiles, especially through the apostles ng ating Panginoong Kristo. He preached both to the Jews and he also preached to the Gentiles. Now dito, as we see yung lesson natin dito, kung paano meron ng isang kalalagayan ang Hudyo at Gentiles, gusto ko pong pansinin natin as a way ng challenge this morning na ang batas ay still in effect today. Yan ang gusto ko pong tandaan natin. Yes, wala ng ceremonial law tayong ginagawa right now. And of course, by the way, in the future, God will restore the ceremonial law. In the millennium reign of Christ, the ceremonial law will be restored. Pero right now, in our time, wala ng ceremonial law. Pero gusto ko pong tandaan natin na ang batas pa rin ay in effect right now. Ang sabi po ni Pablo, ang batas ay ating schoolmaster. Siya po yung tutor
Na kung ang isang kasalanan ay haharapin niya ang batas, makikita niya na siya'y makasalanan. Kung babasahin lang po natin ang batas na ibinigay ng Diyos, makikita mo na ikaw ay makasalanan sa isang banal na Diyos. Contrary po ito sa false teaching ng ating panahon. Alam niyo po ba na marami pong church right now ang nagsasabing wala nang binding ang batas sa atin? No, that is a lie. Ang batas po ay in effect pa rin po right now. Marami kayong mapapanood niyan sa internet, sa online. Kung kilala niyo po si Anton from Mindoro, they are teaching that false teaching throughout the Philippines. And sadly, marami po ang nagiging epekto. Marami pong nadadaya. Pero if we're going to be honest, Scripture, the law is still in effect right now. Now, ang challenge ko po right now sa mga mananampalataya, as a way ng challenge ko po sa inyo, go over in 1 Corinthians. Now, ito pong Ephesians 2, this is not directly for us in a sense na walang Hudyo sa atin. We are all Gentiles. So yung conflict ng Hudyo at Gentiles in our church here in Tuktukan, we cannot see it directly, yung effect nito. We cannot directly see yung application nito dahil we don't have Jews sa ating church. Probably, kayo ay Hudyo. Meron bang Hudyo dito? Wala, lahat tayo Gentiles. Pero as a way ng application and challenge ko po right now, yes, walang Hudyo sa atin, pero gusto ko pong buksan ninyo ang inyong Bible in 1 Corinthians 12. 1 Corinthians 12, verse 20 to 27. Ako na lamang po yung babasa. Sundan niyo po ako sa inyo pong mga Bible. In 1 Corinthians 12, verse 20 to 27, but now are they many members, yet but one body. The eye cannot say unto hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Now, ang tinutukoy po dito, ang context po ng 1 Corinthians 12, ay ang body of Christ in the Corinth. Meron pong simbahan sa Corinth na tinatag din si Pablo na kanyang sinulatan. Ang sabi dito ni Pablo, maraming members, maraming Kristiyano ang nasa church, ye are all member of one body. The same thing sa church po dito sa Tuktukan. If you are a member of this church, anong ibig sabihin no? If you are saved and baptized and you became a member of this church, you are part of the body. Ang sabi dito ni Pablo, pwede bang sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. And the eye cannot say unto hand, I have no need of thee. Or the head to the feet, I have no need to thee. Pwede bang sabihin ng mata sa kamay, kamay hindi kita kailangan. Pwede bang sabihin ng ulo sa paa, we are in one body na paa hindi kita kailangan. Verse number 22. Nay, hindi. Much more those members of the body which seems to be more feeble are necessary. Sa isang katawan, yung bahagi ng katawan, makinig, yung bahagi ng katawan na parang mahina, na parang walang silbi, ang sabi ni Pablo, siya yung mas higit na may kailangan ng atensyon. Verse 23, and those member of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. Ang yung bahagi ng katawan na parang walang silbi, walang glory, halimbawa, yung hinliliit sa paa. Parang sa tingin natin ay walang kwenta yung part na yun. Pero ang sabi dito ni Pablo as a metaphor ng church. Now, ang church po ang tinutukoy po dito, makinig, yung church po ang tinutukoy po dito, pwede bang sabihin ko sa isang member ng church, wala kang silbi. Pwede ba natin sabihin na yung isang bahagi ng church, which is a church member, you are uncomely. Pwede ba natin sabihin doon? Sabi ni Pablo, no, you cannot do that.
katulad ng isang katawan, yung church member na mas mahina, siya yung mas kailangan ng tulong. Yung church member na parang sa tingin natin ay less honorable, doon tayo masigit na magbigay ng honor. Verse 24, for our comely parts have no need. Yung mga miyembro ng katawan na maayos na, hindi na kailangan ng atensyon. But God had tempered the body together, having given more abundant honor to that part which is lacked. Verse 25, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice in it. Now we are the body of Christ, and members in particular. Now, of course, walang Hudyo sa atin. We are all Gentiles. Pero I tell you, if you are a member of this church, we are one body. We are all Gentiles, and we are all reconciled in one body. If you are a member of this church, and by the way, there is a qualification in order to be a member of the church. And biblically as well, there is a way out of the membership of the church. And alam nyo ba, there are many Baptist church right now that don't practice a way out to the church. Na kahit ang member ay fornicating na, kahit ang member ay merong public sin na, nasa church membership pa rin. Pero no, Matthew 18 and 1 Corinthians 5 says, if a church member is sinning publicly, a little that causing a leaveneth the whole lump, as a metaphor, it should be cast away and it should be separated from, meaning out of a membership. Pero kung ikaw ay member ng church, gusto kong pansinin natin mga Kristiyano, we are one body. Probably may mga Christian na member ng church na sa tingin natin mahina, na parang hindi natin kailangan bigyan ng atensyon. Ang sabi ni Pablo, yun ang masigit na bigyan natin ng atensyon. Yung mga member na nagsasuffer, dapat ang buong body ay mag-suffer with him. Meaning, comfort him or her sa kanyang situation. Kung ang isang member ay nagre-rejoice, we also rejoice with him or her. And that is the body. And that's the body of Christ in this local sa tuktukan. If you are a member of this church, tayo ay isang katawan. At dito, sabi ni Pablo in 1 Corinthians, upang walang schism or division. Alam niyo po ba na marami na pong church right now ang divided for the reason they don't see that they are in one body. They are in one body. As a way ng challenge right now, Christian, responsibility ko as a church member, bahagi ng isang katawan, na mag-endeavor to keep the unity in the church. Ikaw yung pipilit na mampanatili ang pagkakaisa in the church. At hindi mo magkukos ng division in the church. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat Panginoon sa inyong pong salita. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan, Panginoon sa amin. Salamat sa katotohanan na kayo ay nagtatatag ng mga simbahan sa bawat lugar upang ang mga mananampalataya ay maging kabahagi. At salamat din naman sa katotohanan na kami, Panginoon, ay meron ng access sa inyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.